nagdidinig akong boses sa pagtulog ko. Huwag ko daw pabayaan si Daisy tsaka si Bong. At ingatan ko daw sila kay Ivy. Sana naman kasi, huwag ka nang mag-isip ng bad sa kanya. Bigyan mo siya ng chance. Hindi ata kami papayag na basta-basta na lang makakabalik si Bong sa bahay at sa kumpanya. Hindi pa po kami tapos magpakasasa sa kayamanan niya. Kung sino yung gusto ni Daddy, yun rin yung gusto ko maging mami. Eh kung ganon, edi wala na pala akong silbi dito. Hindi nyo na pala kailangan yung payo ko eh. Huwag kayong magsisisi sa magiging resulta ng desisyon nyo. Camila, bakit ko naman itatago si Bong, ha? Sigurado naman akong hindi ka nahaharapin eh. Besides, alam mo bang galit na galit pa rin siya sa'yo pagkatapos na nangyari kay Daisy? Alam natin pareho na wala akong kasalanan sa nangyari. Anong ibig mong sabihin? Babalik ako. Not so fast, Camila. Alam mo, hindi ka na welcome sa bahay na to. Kaya kung patuloy ka namang gugulo, ako nang makakalaban mo. Tandaan mo yan. Di ako natatakot sa'yo. Pulsi. Ivy? Ivy? Narinig ko may tumawag sa akin. Wala. Inahanap kasi kita dito sa garden. Ready na yung breakfast. Tara na, let's eat. Let's go. Masarap yung food, tara. Oo, wala yun. Ano ka ba? Wala ba? Hinahanap kita. Sumisigaw ko buong, gano'n. Ikaw ba yun? Anak, mayroon lang kaming lalakarin ng Tito CJ mo, ha? Kaya magbabanding muna kayo ng Tita Ivy mo. Sige po, Daddy. Pupunta po kami sa farm ni Tita Camila. Daisy, magmuna lang kaya tayo. Mainit dun sa farm eh. Tsaka baka mamaya kung ano na naman ang mangyari sa'yo kasi diba nandun ang Tita Camila mo? Sige po. Hello! Mama! Hi, Bong! Hindi naman kayo nagsabing darating kayo. Ay naku, na-miss ko talaga kayong dalawa ni Daisy, kaya naisip ko isama ko na to si Marco para bisitahin kayo. At surpresahin dito. Alam mo, Bong, ang ganda nitong rest house na tinitira niyo ni Daisy, ha? Mukhang hiyang na hiyang kayo dito. Oo nga, Bong. Agree ako dyan. Alam mo, mas gumwapo ka nung nagstay ka dito. Yun talagang napansin mo? Hindi ang ibig sabihin ni Daphne is that bagay na bagay ang pagstay nyo dito sa bahay ng Tagaytay. Di ba? Tignan mo, ang saya-saya nyo. Wala kayong pinoproblema. Kaya mas mabuti siguro, huwag na kayong umalis dito. Stay here forever and ever and ever. Masaya at simple ang pamumuhay dito. Pero mama, nami-miss ko talaga ang bilis ng buhay sa Maynila. Tsaka, gusto ko nang bumalik sa Astig Energy Drink. Kaya nagbabala kaming bumalik na para magkasama-sama na tayo muli. Diba? Oh, kainin niyo na yan. Ayaw. Oo, yun. Ano bang nakikita nila kay Tita Ivy na hindi ko nakikita? Bakit kaya botong-boto sila dun? Niloko na naman sila dati. Nako, kahina-hinala yan talagang si Tita Ivy na yan. Hindi siya talagang karapat-dapat para kay Daddy Bong at kay Daisy. Kakainis talaga. Buwisit talaga. Anong akala ng Ivy na yun? Uurungan ko siya? Pues hindi, no? Lalo na ngayon na meron akong na-discovering something sa kanya. Camila! Sino yun? May tumawag na pangalan ko. Camila! Rose? Rose, ikaw ba yan? Nababaliw na yata ako. O minumulto mo ako talaga, Rose? Gusto ko mag-sorry sa'yo. Kasi wala akong nagawa para ilapit kayo ni Daddy Bong. Hindi, Rose. Huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Meron akong na-discover na makakapagpabago pa ng isip ni Bong. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na-expose ang kasamaan ng Ivy na yun. Okay, Rose? Wow! Talaga? Naku, go! I
support you, Tita Camila. Naku, sana magtagumpay ka! Okay, Rose. CJ, makatuyo ka ng bawis. Thank you, Sir Bong, ha. Buti naman nakapunta kayo dito ngayon. Wala pa kayong lakad ni Daisy? Wala naman. Actually, magmomalling sila ni Ivy. Kaya, solong-solo mo. Ha? Ang ibig sabihin wala naman ako. Libre ako ngayon. Si Camila po, hindi ba nila kasama sa pamamasyal? Ayoko munang makipagkita si Daisy kay Camila. Hindi mo pa rin ba napapatawad si Camila dun sa nangyari? Sabi naman niya wala siyang kasalanan dun sa nangyari. Alam mo, hindi ko naman inaalis kay Camila ang kanyang pagiging tita ni Daisy. Pero yung malagay siya sa panganib, medyo ibang usapan na yata yun. Nakausap mo na ba si Camila? Narinig mo na ba yung side niya? Wala, actually, hindi pa kami nagkakausap after nung accident. Bakit naman hindi mo siya bigyan ng chance makapag-explain para maayos na yung lahat? I'm sure namimiss na rin ni Daisy yung tita Camila niya. Winnie, nasan ka na? Magpakita ka naman sa akin, no? Winnie, please, pati na tayo. Sino yung hinahanap mo, Daisy? Yung friend mo, Encanto? Sinama mo pala dito sa probinsya yung imaginary fairy friend mo? Pumunta ka ba dito, Lily, para asarin ako? Iwan mo muna ako, please. Ay, gusto ko dito eh. Dilim lang yung ginagawa mo. Winnie! Winnie, ka ba dito sa garden naghahanap? Bakit hindi mo hanapin kung nandun sa loob ng bahay yung friend mo? Nakatira sa mambulaklak at halaman yung mga pixie. Kaya sure ako na baka nandito pumunta si Winnie. Pixie? Akala ko nagbago ka na. Crazy ka pa rin pala. Pumunta dito kanina, yung tita ni Daisy. Nagpupumilit na hinahanap si Bong eh. Kinakabahan ako. Baka mamaya maging problema pa natin yung babaeng yun. Ano ka ba naman? Hindi nga ba? Siya ang pinagbibintangan sa aksidente ni Daisy. Di napakadali. Sulsulan mo lang si Bong ng galit sa kanya at huwag mong hayaan makalapit siya kay Daisy. That way, lalo magiging negative ang tingin ng mag-ama sa kanya. Ayun na nga yung ginagawa ko, pero kinakabahan pa rin ako eh. Ang sabi kasi ni Camila, meron daw siyang importanteng sasabihin kay Bong. Paano kung may nalalaman yung babaeng yun, tapos bigla na lang niya ako isumbong kay Bong, ano? Girl, ilang kape ba ang ininom mo kanina ha? At masyado ka nervyosa? Pwede ba? Mag-relax ka lang? Tama ang labi-dab ko. Paano malalaman ni Camila na meron tayong ginagawang kalokohan? Tayong apat lang ang nakakaalam nun. Basta, iba yung kutob ko talaga eh. Ay nako, there is no more need for you to worry, my dear. You're not acting alone anymore because the reinforcements have arrived. Ano ibig mong sabihin, Ma'am Mercedes? Winnie! Magtatampo ka ba sa akin? Sorry kung pinasabi ako sa'yo na hindi mo gusto, ah. Pakita ka na sa akin para mag-usap tayo. Hi, Daisy. Look, may dala akong milk and cookies para sa'yo. Thank you po, Tita Ivy. Oh, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Nawawala po kasi yung yung kaibigan ko si Winnie. Ha? Sino si Winnie? Yung dal ko lang po. Okay. Akala ko kasi namimiss mo na si Tita Camila mo. Alam mo, sa totoo lang, nagsiselos ako sa closest ninyong dalawa. Ang gusto ko kasi, tayong dalawa yung maging close. Okay lang ba yun sa'yo? Opo. Gusto ko rin po yun, Tita.
Wow! Good girl! Alam mo, may naisip ako, ganito na lang. Huwag na lang tayo lumabas, ha? Let's just stay here and play with some of your toys. Okay lang ba yan sa'yo? Okay lang po, Tita Ivy. Yun nga po yung gusto ko na makapag-banting po tayo. Ayan, ayos. Hag na. Hindi man lang nalungkot si Daisy na wala na ako. Parang mas masaya nga siyang hindi kami magkasama eh. Hindi niya na siguro kailangan yung mga payo ko. Hindi na ako nababagay dito. Aalis na lang ako. Goodbye, Daisy. Hi, anak. Oh, how was your day? Did you have fun spending time with Tita Ivy? Yes, Daddy. Oh, bakit parang malungkot ka pa? Ha? Daddy, hindi ko po kasi mahanap si Winnie. Hindi ko po siya makita kahit saan. Baka iniwan niya po yata tayo. Bakit naman siya mawawala? Nagkatampuhan ba kayo? Opo, Daddy. Kaya nga po, gusto ko po siya makita para makapag-sorry ako sa kanya. Huwag mo nasisihin ang sarili mo, anak, ha? Baka naman nagpapalamig lang ng ulo yun. Don't worry. Everything will be okay. Sana nga, Daddy. Ang hirap po kasi na may katampuhan. Di ba po, mas okay magkakabati ang lahat para walang samaan ng loob, para everybody's happy. Daisy, pasensya ka na. Hindi ako makakapagpaalam sa'yo ng harapan at nang gising ka. Magiging mas masakit kasi yun para sa akin, tsaka mahirap eh. Dahil sobra ka nang napamahal sa akin. Hindi lang parang kaibigan ang turing ko sa'yo, kung hindi, para na rin kapatid. Iingatan mo palagi ang sarili mo, ha? Huwag na huwag mong hahayaan na saktan ka o apihin ka ng ibang tao. Hangad ko ang kaligayahan mo at na maging matibay pa ang relasyon niyo ni Daddy Bong. Sana nga tama ka sa pagpili mo kay Tita Ivy. Sana alagaan ka niya at mahalin ka niya bilang bago mong mami. Tatandaan mo, kahit saan ako makarating, lagi kitang iisipin, lagi kitang ipagdadasal, dahil mahal kita. Jay, saka na lang ako makikipagkita dyan kay Camila. Parang di pa ako handa eh. Ngayon mo nakausapin para masettle na yung issue. Huwag mo naman sabihin na duduwag ka pa, Bong. Di ba sanay na sanay ka makipag-deal sa mga girls? Dati yun. Ngayon, I'm one of them. Sabi mo? Ang ibig sabihin, oo na, lakas mo sa akin. Uy, Jane, Sir Bong, Papa CJ, kayo pala. oo, andyan pa si Camila. Ay, naku, wala si Camila eh. Ano? Oo, ang sabi kasi niya sa akin, pupunta daw siya sa inyo. Meron daw kasi siya mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Uy, ano ba yun? Mabuti ko si Camila na magsabi sa'yo. Alam mo, mas maganda kausapin mo na siya bago pa mahuli ang lahat. Bong, ginabi na kayo na uwian. Nag-dinner na ba kayo? Ivy, nagpunta ba dito si Camila? Hindi. Hindi naman siya nagpunta. Bakit?
Sinungaling. Bakit hindi mo sabihin sa kanya yung totoo? Diba, nanggaling ako dito kanina. Tapos, hinarang mo ako para huwag makausap si Bong. Diba? Is that true? Siya ba yung tumawag sa akin kanina? Bong, hindi ko naman sinabi sa'yo kagad kasi alam kong galit ka pa sa kanya eh. Tsaka alam ko naman na ayaw mo siyang harapin. Hindi mo ako dapat pinangungunahan. Camila, ano ba yung dapat mo sabihin sa akin? Bong, tungkol to kay Daisy. Tungkol sa kaligtasan ng anak mo. Alam ko na kung sino may pakana nung mutik na siyang malunod. Sino? Eh, ditong babae na to, itong Ivy na to, siya ang may kagagawan kung bakit muntik maaksidente si Daisy. How dare you accuse me of such horrible thing? Hindi ko magagawa kay Daisy yun. Dahil mahal ko yung bata eh. Parang tunay na anak na nga ang turing ko sa kanya. Grabe ka. Alam mo, huwag mong gamitin yung bata para pagtakpan niyang kamalian mo. Girls, please. Camila, seryoso ka ba niya sa sinasabi mo? May pruweba ka ba? Bong, rinig na rinig ko. Umamin siya na siya ang may kasalanan. Sinabi niya dun sa mga kausap niya na siya ang nagplano ng lahat. Bong, magkakasabwat sila. Sino sila? Handa na ako umalis. Pero saan naman ako pupunta? Hindi naman ako pwedeng bumalik sa kaharian dahil baka hatulan ako ng kamatay ni Reyna Ada. Tama! Babalik na lang ako sa gubat. Doon na lang muna ako kay Eudine. Paalam mundo ng mga tao. Camila, yung sinasabi mo, yung mga kausap ni Ivy, namumukhaan mo ba sila? Can you describe them to me? Parang tatlo yun eh. Tatlong tao yun eh. Yung isa, para siyang middle-aged na babae. Maganda. Pero mukhang masungit at saka parang mahilig sa mas bata sa kanya. Tapos, yung isa naman na babae, maganda rin, matangkad, pero masyadong makulay. Parang naiwan sa pagkabata yung ugali at saka itsura. Tapos, yung lalaki, medyo makanto. Makanto yung muka na nabukbukin. Yun, bukbukin yung muka. Yung, yan. Parang ganyan yung mga itsura. Bong, sila yun. Sila yung kasabwat. Bong, sila yun. Ikaw ba yung kaibigang pixie ni Daisy, ha? Ang ganda mo naman tingnan dyan, Nini. Para ka isa sa mga dolls ko. Kung hindi ko alam na pixie ka, mapapagkamalan pa kitang laruan eh. Excuse me! Mas maganda naman ako sa mga plastic na yan, no? Hindi ako dapat mabuko ni Lily. Hindi niya dapat malaman na isa akong fairy. Siguro pag hindi ako kumilos at magsalita, iisipin niya isa lang akong laruan. Oo, ganun na lang. Bakit ayaw mo gumalaw at magsalita? Hoy, Pixie. Magsalita ka sabi eh. Is this true? May kinalaman ba kayo kaya muntik nang malunog ang anak ko? Who is this girl, Bong? At bakit na kami pinagbibintangan na kasabot namin si Ivy? I don't understand. Bakit namin magiging kasabot si Ivy, no? Excuse me po. Excuse me lang po, no? Pwede ba? Huwag na ho kayong magmaang-maangan dyan. Talaga naman dinig na dinig ko eh. At kitang-kita ko, umamin sa inyong si Ivy na siya ang may kasalanan kung bakit muntik maaksidente yung pamangkin ko. What? Na-aksidente yung pamangkin ko? Kailan pa? Ano ba yung pinagsasabi mo? Naku naman, Bong, kararating pa lang namin dito. Kung alam ko lang, ganito magiging welcome namin, hindi na sana kami nagpunta, no? Oh my God!
Palisin mo nga yung babaeng yan! Bong, hindi ako gumagawa ng kwento, ah. Totoo yung sinasabi ko. Bong, huwag kang maniwala doon sa Camila na yan, no? Naghahanap lang yan ng masasisiran dahil sa kapabayaan niya. Do you honestly believe na kaya namin saktan sa Daisy? Mahal na mahal namin lahat yun. Bakit? Mahal ko rin si Daisy. At kaya ako ginagawa to para proteksyonan yung pamangkin ko. Bong, kanino ka maniniwala? Sa kanila o sa akin na kadugo ng anak mo? All my life, wala akong ginawa kundi ituring ka na parang tunay na anak mo. Ay, hindi dyan. Bong, ano bang ginawa namin? Pinagdududa mo pagkatao namin. Wala, Mama. Wala. Bong, maniwala ka sa akin. Alam mo, ang gusto nila, huwag ka umalis dito. Intindihin mo sana ako, Camila. Ang salita mo laban sa salita nila. Pero paano ko maniniwala sa'yo? Wala kang pruweba eh. Hindi ako bingi, Bong. Rinig na rinig ko. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon, ha? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Camila, minsan na akong naniwala sa'yo. Diba? Ano nangyari? Muntik nang nalunod si Daisy. Ayoko nang maulit yun. So, anong sinasabi mo, Bong? Camila, kung akong tatanungin mo, pamilya ko sila eh. Ikaw, kailan ka ba dumating sa buhay namin? Kailan ka namin nakilala? Kaya kung akong tatanungin mo, kanino ako magtitiwala? Silang pipiliin ko. Bakit ka naman? Kailangan kita ngayon. Sana ay hindi mo rin ako iniwan. Papatunayan ko sa'yo na hindi siya pixie, na isa siyang laruan, okay? Papatunayan ko to sa'yo. Next week, i-convene yung very important board meeting para ma-decide na yung presidency ng kumpanya. And we have to do whatever it takes to make sure that Bong does not make it to that meeting. Pagbalik ko dito, dapat gumagalaw ka na, nagsasalita ka na, ha? Dahil kung hindi, lagot ka na talaga sa akin.